Habang tumatakbo sila JB ay sinabihan niya si Tomas na umalalay sa kanya na mauna na ito dahil kaya na niya ang sarili niya kaya tumakbo ang binata. Pero dahil humandusay si JB dahil sa pag-atake ng sakit niya ay agad binalikhan ni Tomas na pinilit siyang pinapatayo at nangakong hindi niya ito iiwan na kahit paunahin niya si Tomas ay hindi niya ito ginawa. Kaya naabutan sila ng mga Raijins na agad namang hinarap ni Tomas na kahit pinipigilan nito ni JB. Sinabihan ng Raijin ang binata na papatayin niya sila lalo't may mga espada sila samantalang maiksing kutsilyo lang ang hawak ng binata. Nanlaban si Tomas pero dahil tatlo ang kalaban niya ay nahirapan ito pero nagawa niyang patumbahin yung isa na agad naman siyang hinampas ng espada sa may likod niya kaya napasigaw si JB nang makita na niya ito, lalo na nang makita niyang humandusay na si Tomas at may lumabas na dugo sa bunganga nito. Kahit hirap si JB ay pinilit niyang tumayo dahil alam niyang tutuluyan ng mga Raijin si Tomas at maging siya ay papatayin din nila. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para mapatay niya yung mga Raijins at agad niyang pinuntahan si Tomas na mas naging balisa nang wala na itong malay. Kaya pinilit niya itong gisingin pero hindi niya ito magising na kahit sigaw pa ito ng sigaw. Sinakripisyo ni Tomas ang buhay niya para kay JB na kahit walang kasiguraduhan kung mabubuhay pa siya o katapusan na niya. Habang sa paghabol ng mga Raijins kila Andres ay tinulungan sila ni Kenji pero dinala pa rin ito sa kanilang hideout. Habang nang mapatay na lahat ni Miguel yung mga tauhan ni Benji ay pinasok niya yung hideout nila pero hindi ito naging madali dahil nakipagpalitan ng putok si Benji pero hindi ito nagpatinag. Hanggat hindi niya napapasok yung loob at nagbarilan sila kaya naubusan si Miguel ng bala. Tumawa pa si Benji nang mawalan ng bala si Miguel kaya dahan-dahan siyang lumapit kung saan nagtatago ito na pinaulanan pa niya ng bala pero nakapagtago si Miguel at binantaan pa niyang ililibing niya mismo sa lugar na yun pero naisahan naman ni Miguel nang ihagis niya yung mga gamit sa kanya na agad siyang sinaksak at pinuro yung leeg ni Benji kaya agad itong namatay na bago ito malagutan ng hininga ay galit na sinabihan ni Miguel na wala nang mangangahas na pagbantaan ulit ang pamilya niya. Nang masigurado ni Miguel na patay na ang lahat ng kalaban niya, ay agad niyang tinawagan si Christine para ipaalam na tapos na ang misyon niya at nangakong uuwi na ito sa kanila. Habang dinala naman ng team si Tomas sa pwedeng gumamot sa kanya, na agad namang tinahi yung sugat niya na halos hindi niya makayanan yung sakit at nasa palibot niya ang buong team habang tinatahi yung sugat niya kaya awang-awa sila sa binata dahil malaki yung tama niya. Sa awa ni Gab at hindi niya maintindihan at maipaliwanag ang nararamdaman niya kaya tinanong niya kay JB kung sumugod na naman itong mag-isa at hindi niya ito hinantay. Sabay sinermonan pa niya si Tomas na ang tingin niya kasi sa sarili niya ay ang galing-galing niya at masyado siyang confident kaya yun ang napapala niya. Kaya lihim na napangiti si Max at hindi na din umimik si Tomas sa mga sandaling yan na hindi niya magawang sabihin kung ano talaga ang nangyari kay JB. Agad namang tinali ni Andres yung mga kamay at paa ni Kenji para masiguradong hindi ito makakatakas. Agad namang tinanong ni Gab si JB kung kailan sila pwedeng umalis sa lugar na agad namang pinaliwanag ni JB na kailangan muna nilang palipasin yung snowstorm para makalapag yung chopper sa exit point. Giniit ni Max na kailangan na nilang makaalis agad dahil anumang oras ay pwedeng makuha yung target sa kanila. Habang nagpapahinga naman si Tomas ay pinuntahan ni JB para kumustahin na agad namang sinabihan ng binata na buhay pa siya kaya agad namang sinabihan ni JB na mag-antay na lang sila ng ilang oras para makaalis na sila at para maipagamot na din siya at kailangan muna niyang magpahinga. Tinanong ng binata yung nangyari kay JB dahil hindi niya maigalaw yung mga braso at binti niya at nangyari na yun sa bundok na nakikipagbarilan na naman silang dalawa na parang may sakit ito pero nanindigan naman si JB na ayos lang siya kaya agad namang nagpasalamat ang binata dahil hindi siya iniwan at nangakong silang dalawa lang ang nakakaalam sa kung ano talaga ang nangyari sa kanilang dalawa. Nagpasalamat din si JB dahil hindi siya pinabayaan ng binata.
Sunod namang pinuntahan ni JB si Kenji kung saan nanindigan siyang hindi siya ang pumatay at naset up lang siya dahil binigyan siya ng kontrata na ang sinabi sa kanya ay may gustong pumatay kay Senator Avilla para pigilan siya sa pagtakbo niya sa pagkapangulo at tinulungan niya sila pero siya yung naset up na iba ang pumatay sa senator kaya kung isosurrender siya sa Pilipinas ay papatayin lang siya. Sabay tinanong niya si JP kung sino sa tingin niya yung mga gustong pumatay sa kanya. Sakto namang kausap ni Greg si General Nocum para ipaalam na na-secure na nila ang package at pupunta na sila sa exit point kapag tumigil na ang snowstorm. Agad sinabihan ng general na good news yun na ibabalita niya agad kay General Mariano pero siya mismo ang sasalubong sa kanila sa kanilang pagbabalik. Sinabihan naman ni JB si Greg na may sinasabi si Kenji kaya agad siyang pinuntahan ng buong team. Pinaliwanag ni Kenji na kapag binalik ito sa Pinas ay papatayin nila kaya agad tinanong ni Greg kung bakit niya nasabi yun na agad namang tinanong ni Kenji kung sinong nagpakuha sa kanya sa Japan na agad namang sinabihan ni JB na confidential pero agad sinabihan ni Kenji na si General Nocum sabay pinaliwanag niyang ginawa niya yung obligasyon niya bilang tauhan nila pero trinaydor lang siya at sila General Nocum ang nagpapatay sa kanya at napaniwala niya ang buong team sa kanilang palabas. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode. Marami pong salamat.